Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hindi pa naman po opisyal na dinedeklara o inaanunsyo ho ng Pag-asa na pumasok na ho ang summer season dahil nga ho meron pa ho dumadamping malamig na hangin na galing po yan sa bandang norte. Ito po yung hanging amihan. Marami na ho sa atin ang naghahanap na ho ng mga travel tour. Gusto ho na niyo talaga ho magbakasyon, lalong-lalo na ho sa araw ho ng Semana Santa. Sa buong biyahe ninyo. Eto, dahil dyan, marami na rin po mga travel agencies ang nag-aalok po ng iba't iba mga travel and tour package na may kaakit-akit po na presyo. Naku, minsan, may kasama pang promo. Pero maging maingat po tayo mga ka-KP para malaman kung lehitimo ang mga naturang mga ahensya. Ito po ang paalala ho ng Department of Tourism o DOT. Panoorin po natin. Summer na, panahon na naman ng kabi-kabilang outing. Kaya naman patok sa marami ang all-in packages ng mga travel agency para sa hassle-free booking at reservation. But before you click that button, siguraduhin munang lehitimo ang inyong katransaksyon. Paano ba matutukoy na accredited ang isang travel agency? Narito ang ilang paalala mula sa Department of Tourism. Partner namin ang mga travel agencies at tour operators sa pag-promote at pag-market ng Pilipinas. Kasi sila talaga yung pinupuntahan din ng mga tao para mag-book ng kanilang mga travel papunta rito at kahit palabas ng Pilipinas. May accreditation program na mandato ng batas for DOT. So, para nila masiguro, meron kasi kaming quality seal na binibigay para sa mga accredited enterprises. Actually, hindi lang naman sa mga travel and tour operators, sa mga hotels, sa mga transport operators. Lahat yan, tinitingnan namin yung quality ng service. And also, para maprotektahan din ng mga consumers, sa mga turista, at mga bisita, na sila ay nakikipag-transact lang ng business para dun sa mga lehitimong mga operators. Kung maaari, i-check din kung kumpleto sila na mga sumusunod na dokumento. Pag nakita mo kasi yung quality seal ng DOT o kaya nandun siya sa listahan ng mga accredited enterprises ng DOT, ibig sabihin ng DOT, nagawa na nila yung checking ng lahat ng documents. Kasi lahat yung sinasabi mo, DTI permits, business permits, yung clearances, gano'n. Lahat yun requirements para ma-accredit ka dito sa DOT. Sa ganda at mura ng mga offer, talaga namang nakaka-excite bumiyahe. Pero ingat din, dahil baka ang pangarap na bakasyon, disaster ang maging bagsak. Maraming kasong nangyayari ngayon na nagbo-book yung mga tao ng diretso. Kadalasan naman nangyayari ito sa mga online booking. So may makikita sila sa website, magpo-post yung mga illegitimate o kaya yung mga hindi legal na mga operators, popost nila yung packages. Pagkatapos, sasabihin nila, ganun lang yung presyo nun, magbo-book naman yung tao, tapos malalaman niya, bogus pala yun. Sakaling mabiktima, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga otoridad. Ipagbigay alam din ito sa DOT para makagawa ng karampatang aksyon. Kung accredited sila ng DOT, ang parusa sa kanila, of course, after due process, tinatanggalan namin sila ng accreditation. Pero usually naman, 98% of the time, hindi accredited ng DOT yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi pag accredited ka, na-verify ka eh. So yung nakakagawa ng ganyan, yung wala sa sistema ng DOT, di ba? So mas mahirap ang control sa kanila kasi wala sila dun sa systems. Hindi masamang maging extra ingat, lalo kung perang pinaghirapan ang pag-uusapan. Marami naman paraan yan. Ang pinaka-umpisa talaga niyan is pag may nagustuhan kang pakete, pumunta ka lang sa website ng DOT sa tourism.gov.ph. Tapos pangalawa, siguraduhin mo din na yung offer sa'yo kasi minsan sasabihin sa'yo ang mura kaya gustong-gusto mo. So dapat doon pa lang parang warning sign na yan sa'yo. Hindi rin dapat bayad ng bayad. So titignan mo rin yung site na binabayaran mo kung meron nga tinatawag na SSL. Pag meron kasi yung mga tatak na yon, ang ibig sabihin protected yung site na yon. So most probably legitimate na na
payment provider yon. Kaya maging mapanuri at siguraduhin sa mga lehitimong agency at establishmento lamang lumapit para maging masaya at worry-free ang inyong bakasyon. Para hindi ho tayo nakasimango to sa inyong pong pagbiyahe. Baka mamaya papunta ho kayo sa airport ho natin, sa terminal ho. Tapos yung pala ho, wala pala ho yung biyahe ho natin. Naunsyami pala yung biyahe natin. Maging mapanuri ho, kung meron kayong mga kilala hong mga travel agency, doon po kayo lumapit. At kung meron po kayong mga kaanak na naging successful po ang kanila pong biyahe, mas maigi pong humingi po ng konsultasyon sa kanila at humingi ng payo para hindi ho tayo yung sarili-sarili ho natin na nagbubukas lang ho tayo ng ating pong computer. Tapos kapag nakahanap po tayo ng mas mura, okay po yung mura. Okay po nag-aabang. Pero kapag kayo po ay nagkamali, sa inyo pong pinipindot po dyan, sayang naman yung pera. Huwag po tayong mapaloko ho. Okay?